sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras. Nandiyan ka sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Diyos, kay butin mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salila'y katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ng ibang Panginoon. Wala na ng ibang Panginoon. Wala na ng ibang Panginoon. Amen. Isang tayo po yung magpanalangin. Mabagong Diyos, mapagpalang Ama, sa Espiritu Lord. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. God, this great privilege of God that you gathered tonight. Yes. Salamat, Panginoon, sa inyong dedikasyon, Lord. God, sa inyong pag-ingat po sa bawat isa. Yes, Sa mga anak ng Lord sa dapat ng New Zealand. Hanggang saan kami, Lord, naghahanap buhay, Panginoon. Physically, spiritually, Lord God, naroon ang iyong pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa. Amen. Lord, salamat o God sa pag-ingat, Lord, sa buong nakarang araw. Hanggang ngayon. Yes, Lord. Protection, Lord, sa bawat tahanan, sa bawat pamilya. Tunay na napakabuti mo, Panginoon. Kulang, Lord, sa bitin ng mga labi. Kung ikaw ay purihan, Lord, pasalamatan. At narapat lamang, Panginoon, sa mga oras na ito, ay aming kaitaas, Lord, at purihin. Ay dakilang pangalan ay Kristo. I pray, Father God, na ikaw patuloy na kumilos, Panginoon, sa inyong kalagitnaan. Alamang gloria, Lord God, ay mauwi lamang sa iyo, Panginoon, ang kapurihan. Pumanaas kami, Lord God, lukuban niyo po nawa ang buong tahanan ito, Lord God, na yung ginamit, Panginoon, sa munting gawain sa mga oras na ito. Yes. Bless po, Lord God, ang bawat puso, God, na patuloy na uhaw sa iyo sa mga salita. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat pakinig, Panginoon, sa mga oras na ito. Bless mo, Lord God, ang bawat isa maging sa kapatiran, Lord, hanggang sa mga oras ngayon. Ingatan mo sila, Lord God, gabayan. At samahan mo sila, Panginoon, in all aspects, Lord, sa aming buhay, God, na naroon kami. Hallelujah, kapatuloy ka kumilos, God, sa bawat isa. Samahan mo kami, Lord God, sa lahat ng ito. God, sa kong gathering, Panginoon, ka mag-take control, Lord, yung Banal na Espiritu. Ang isang patuloy, O God, ang isang mamutahe, Panginoon, sa bibig at sa bawat puso, God, ng bawat pakinig sa mga oras na ito. Bless po, Lord, ang bawat pamilya. Maging, Lord, wala po dito, Panginoon, nakita mo, God, ang mga puso sa oras na Yes, ito. Lord. Kabutin mo, Lord God, ang atang gabayan. Ay tatagpuin mo, Lord God, ang mga pangailangan, Lord. Alam ang expectation, Lord, especially sa mga spiritual ng kabagay, ikaw magpuno, O God, sa mga oras na Yes, ito. Lord. Bless mo, God, the whole gathering, Lord God, patuloy mo kami samahan. Ito ang dalangin, Lord, in Jesus Christ we pray. Amen. 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 Hallelujah. Mas mabuti na tayo po ay nakapo sa mga sandali. Meron pong nais na magpasalamat sa ating Panginoon. Ito ang gusto niyong ibalik ang kapulihan at salamat sa Panginoon nito ay malay po kayo ito ngayong nag-awitin. Sa gabing ito ay ating ibalik sa Panginoon at papulit ko sa salamat. Iikot mo. Magandang gabi sa ating lahat. Ako ay magpasalamat sa Panginoon sa araw-araw na bibigyan sa aming lahat. Amen. Nakaraang
ako gigising dahil ang pasok namin ay 4 a.m. Salamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat. Kaya minsan, pag gano'n na puyat, parang namamaos ako. Parang yun ang sign sa akin na kulang ako sa tulog. Yung boses ko kumakapal. Salamat sa Panginoon sa kalakasan. Maging sa bilang nasa physical, may mga time na namamanhid yung mga kamay ko. Namamanhid yung kamay ko, hindi ako makatulog dahil overuse. Kumbaga sa masarap na talaga. Tapos parang minsan pati yung mga binti ko, bigla na lang pagpulikatin. Ganun, kumbaga nagpasalamat ako sa Panginoon dahil tuloy-tuloy ko rin na gawa yun kasi minsan parang ayaw ko pumasok pero na ano na lang ako dahil nauubos na yung mga siklip ko. Sabi ko hintayin ko mag 1 year ulit ulit ng 21 days tsaka 10 days na siklip. Nagpasalamat din ako sa Panginoon yung araw na parang ni Divine yun yung natanggap ako diyan sa shop. 3 years na rin akong nag-work dyan. Salamat sa Panginoon sa tiwala din ng supervisor ko na pag ako yung pinagkakatiwalaan niya. Salamat sa Panginoon dahil minsan mahirap din mag-ano sa mga bagong mag-train kasi parang isipin nila utos ako na utos. Pero inisip ko naman, kung hindi ko sila utusan, hindi sila matututo, hindi rin, kumbaga ako rin gagawa lahat. Mahirap yung mandar yung linya, tapos parang kulang na lang sabihin ko na ako na lang siguro mag-run nun kasi try ko na rin na hindi naman po sa pagbubuhat ng upuan. Nakapag-run ako na ako lang mag-isa. Ay dapat 3 tao. Bago yung mga kasama mo, bawat yung utos mo dahil hindi naman isa lang naman yung katawan mo. Nagpasalamat ako sa Panginoon sa pag-guide niya, naging sa mga bata na nag-aaral, nagtatrabaho rin. Salamat sa mga bills din na nababayaran. Magamat, yun nga yung Saudi, Brother Jordan. Parang nag-antay ka sa Saudi kasi 1 month eh. Napasalamat din ako dahil yung sinasahod ko ay sapat na rin na yun nga yung pambayad ng bahay tas konting grocery. Katulong na rin yung mga bata na minsan pag nagigipit ay yung mga part-time job nila, yun ay yung pang-grocery namin. Salamat sa Panginoon sa lahat. Hanggang ngayon wala kaming borders. Hindi na rin ako nag-isip na kung magka-borders o ano, okay lang, meron o wala. Doon ako nakatingin sa Panginoon yung pag-provide niya ng mga pangangailangan. Kasi kung tao mag-isip, parang may stress ka lang. Ako yung tao, hindi po ako nag-isip sa mga problema. Minsan tinutulog ko na lang, minsan nag-aayos ako sa bahay ko, mga buting-ting, gano'n. Para lang hindi mo maisip yung mga bayarin. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang lahat-lahat na ginawa sa amin. At sa inyo rin mga kapatid, pasalamat din ako dahil sabi nga ay kaysa tayo sa Panginoon kung anong burden ng bawat isa ay nandun yung pagdadamayan. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon sa mga panalangin niyo sa aming pamilya. Patayo ako, hindi ko makita yung sapot. Ako din po ay magpapasalamat po sa ating buhay na Diyos. Sa kanyang patuloy na pag-iingat.
especially po kay Mr. na nakarating po ng safe and sound sa Pilipawa po, nang salayo po ng biyahe ay si Lord po yung naggabayan, nag-ingat at humawak po ng kanyang sasakyan. Salamat po sa katapatan po ni Lord na nandito po tayo ngayon sa lugar ito upang marinig po natin ang kanyang mensahe. Nagpapasalamat po kay Lord sa pag-ingat niya sa mga bata sa araw-araw na pagpasok po, na siya po yung nag-iingat po sa kanila, nagbigay ng kalakasan, ng katalinuhan na nagmumula po sa kanya. Salamat po sa pag-iingat niya din po sa akin sa araw-araw na pagpasok po sa trabaho, sa kalakasan po. Dati po ay nagkaroon po kasi ako ng back pain po. Hirap po tumayo, hirap umupo. Tapos nagkaroon po ako ng inflammation. Pero hindi ko siya pina-check up kasi ako. Natatakot ako pa-check up. Kasi sabi ng mga nurse sa amin na nandyan pa po ako dati. Kailangan mo siyang ipa-check up kasi baka kasi daw hindi mo alam kung ano yung back pain ba or baka mamaya may something doon sa na hindi mo alam. So hindi ko siya pina-check up. Pinag-pray ko kay Lord. Amen. Tapos, nung lumipat po ako ng trabaho, naka-rest po ako ng halos 2 linggo. Nasa bahay lang ako. Nagtaka po ako, hindi ko na siya nararamdaman. Kumbaga, salamat po kay Lord, yun talaga yung way niya na makalipat ako ng trabaho upang may rest ko po yung nararamdaman ko, na kailangan po siya ng pahinga. At salamat kay Lord kasi yung trabaho ko ngayon, simula nung lumipat ako, hindi na ako nakakahawak ng hoist. No more lifting. Kumbaga, nagpasalamat ako pagpasok ko dun sa trabaho, kapag dumadaan ako sa hospital level of care, parang sinasabi ko sa sarili ko, nandito yung mga hoist, mag-ahay na lang ako. So, nagpapasalamat ko kasi dinala ako ni Lord, inalign niya ako sa trabaho na alam niya, yun yung kailangan ko. Lagi po doon na po ako naka-duty sa dementia. Yung mga resident namin ay 14 lang po. So, 2 po kasi yung dementia doon po ako nailagay sa, nakakonect naman po siya sa main building, pero through elevator. So, doon po kami sa baba. Nagpapasalamat po ko kasi lahat po ng mga residents po namin ay they are mobilizing well independently. So, wala po tagang gamit na as in na So, nagpapasalamat po kasi halos dito po sa inalisan ko lagi dati ay puro kasi kami lifting. Hoist, lahat ng klase ng hoist meron kami. Nagpapasalamat po kay Lord kasi yung nag-message lang sa akin na lumapit daw yung manager nila sa kanila ng memory of care na kailangan daw po yun ng tao. Ako po yung nang pumasok sa isip niya. Tapos, minessage niya po ako agad. Sabi ko, hindi na po ako nag-isip. So, instant, nakalabas ko lang po hindi ko din po alam kung bakit biglang sa araw na yun ay ganun po yung natanggap ko na na message. So, tinanggap ko po, pinasa ko agad yung CV ko. Nagtaka po, maya-maya tumawag. Siya pa nagtanong kailan mo pwede ma-interview. So yun, sabi ko, mamayang hapon agad. Mamayang hapon agad pag ako sa trabaho kasi morning ako. So, since hindi po ako mag-drive, tinawagan ko po yung kasama ko din sa trabaho, ikaw mag-drive pupunta tayo kasi interview ko. Ngayon, nung pumasa ako sa interview, sabi nung Ma'am Christine sa akin, yung kasama mo gusto mag-apply, gusto niyo po interviewin. So, interviewin niyo din po. Tapos yun po, nung iba po si Lord ng kumilos, yung kasama ko lang po mag-drive sa akin, kasama ko na din po ngayon sa bagong company. Salamat po sa katapatan po ni Lord na binigyan niya po ako ng trabaho na alam niyang yun yung kailangan ko. Dati, hindi ako marunong mag-drive. Ngayon nakakapag-drive na ako tapos hindi na siya yung pag every Sunday, Brad, baka naman pwede mo kami daanan dito. Kasi pag minsan, pag may urgency, Brad, hindi makadaan sa amin. Parang hindi din kami makasimba kasi nga hindi ako makadrive. Magpapasalamat ko kay Lord kasi yun yung ding way na matuto ako mag-drive.
Sa Kanya po lahat ang kapurihan at pasasalamat. Amen. Kung wala na po mga kapatid ay tayo ay awit sa Panginoon. Tayo dala po sa malagang gawain sa gabing ito. At awitin yung words ng words na ito. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Yes. God, and this time, Lord, that we come into your presence, Lord. Make us worthy, O God. Clean our hearts, Lord. Yes. Ikaw ay patuloy mag-alis, Panginoon, sa iyong mga pagkulang Amen. sa iyo. Help us, Father, today, O God, na ikaw mag-usap sa aming gitnaan, Lord. Minsan, O God, Panginoon, ay ano bang mga bagay, Lord, Yes. na amin nagawa, O God, na hindi kaya-aya, Lord, sa iyong harapan. Yes. Aming hiling, Lord, ang kapatawaran sa inyo. Amen. Hallelujah. Lord, bless you po, Ama, ang buong gawain na ito. Yes. Lord, but the expectations of everyone, Lord, I pray that you bless the hearts, Lord. Yes. Ikaw ang usap, Panginoon, sa iyong kaligat na God, in a special way. Amen. Turuan mo, Lord God, lead us, O God, sa iyong masalita. Yes. Ano man, Panginoon, ang nais mo iparating, Lord, sa mga oras na ito. O God, according to your will, Yes. hindi aming kaluban, Panginoon.
Yes. Lord God, ang iyong banal na Espiritu, God, patuloy na magbigkas tayo ng mga salita. Yes. Yes. Itago mo lang po sa mga likuran. Bless mo, God, ang mga kapilig. Hallelujah, sa mga oras na ito. Maging Lord sa mga live streaming. I pray, Father God, touch the heart of the people. Yes, Lord. Itong dalangin, Lord, iwala mo sa inyo. Take control, God, ang buong sulok. Yes. Ang lahat ng ito, ay pinagtiwala mo sa inyo. In the name of Lord Jesus Christ, we pray. Amen. So, okay, let's go na. Magbasa tayo ng scripture bago tayo mupo. Dito malapit sa aklat ng aking Bible sa Deuteronomy chapter 16 verse 1 hanggang 5. Sa wikang Tagalog ay sabi po ng scripture ay magdidiwang ka sa buwan ng Abib at ipangilin ang Paskwa sa Panginoon mong Diyos. Sapagkat sa buwan ng Abib, nilabas ka ng Panginoon mong Diyos ay ito sa gabi. Verse 2, at iyong ihain ang Paskwa sa Panginoon mong Diyos, ang sakawan at sa bakahan at sa dakong pipiliin ng Panginoon na katahanan sa kanyang pangalan. Verse 3, huwag kang kakain sa Paskwa ng tinapay na may libadura. Itong araw na kakainin mo sa Paskwa, ang tinapay na walang libadura. Ang tinapay na pagkapighati sapagkat umalis kang madalian sa lupain ng Hipto upang iyong maalala ang araw na inalis mo sa lupain ng Hipto sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At 7 araw na walang makikitang libadura sa iyo. Sa lahat ng iyong mga hangganan, ni sa anumang karne na iyong ihain, sa unang araw sa paglubog ng araw, ay walang maiwan sa buong gabi hanggang sa umaga. Last verse. Hindi mo maihain ang Paskwa sa loob ng alinman sa iyong mga pintuang daan na ibinigay sa Panginoon mong Diyos. Just kung makita niyo kapatid itong verse 4, na sabi niya ay thou mayest not sacrifice the Passover within any of thy gates, which the Lord thy God giveth thee. Ang Diyos ang magpala mga kapatid sa mga salita sa mga ito. Tayo makaupo. Magandang umaga, magandang gabi. Kapatid, 8 o'clock. Isang pagpalang gabi sa bawat isa. Good morning sa bride. Good evening kapatid sa bawat isa. So, salamat sa Panginoon for this privilege. Tayo po ay dilako sa isang pagkakataon na pagkakatipo ng Panginoon. At salamat din sa kagalakan ng puso ng pamilya ng Anglo family. Salamat sa opportunity that we have gathering tonight. Amen. Hanggang pinagkalob yung garaheng ito para dito tayo magkakatipon. Amen. Salamat sa Panginoon ay ginamit ang tahanang ito para sa kanyang mga salita. Amen. At mayroong instrument ang Panginoon na ginagamit din siya. At actually ay napakabuti ang Diyos. Amen. Salamat sa pag-iingat sa bawat isa po. At sa pag-provide ng Panginoon sa ating mga needs. Physically, ingatan tayo. Kalakasan, buhat sa Panginoon. Spiritually, naroon ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Hindi siya nagkulang. Kapatid ay marami tayong pagkulang sa Panginoon. Ano po? Kaya po ay matuwa ako sa ganitong inspirasyon. Dahil po ay minsan nagigilty ako sa Panginoon na wala akong ginagawa. Lalo na pag kasi po ay tuloy ay hindi rin talaga madali para sa isang magagawa na lalo pag may full-time na job. Kasi nga, trabaho tapos para sa Panginoon. So, minsan, ang katawan napapagod din, ano po, sa physical. So, at actually ay, alam nyo, iba yung
kagalakan sa Panginoon na alisin niya yung pagod physical. Iba yun, na sa tuwing na kahit pag gawain ng Panginoon ay naroon ang puso mo. Iba yun mga kapatid. Parang hindi mo ininda yung pagod. Mas, ano po, yung priority mo ay yung Panginoon. Yan po ang kagalakan mga kapatid. Dahil po maraming mga tao na hindi talaga naglilingkod sa Panginoon. So, sa gabing ito, mga kapatid, ay nais ko pong mag-usap sa inyo itong aklat ng Deuteronomy na may binanggit dyan sa verse 1. Bible study man ito, so kung meron kayong mga Bible, mga kapatid, ay sundan nyo ako. Itong verse 1 ay may binanggit dito mga kapatid nung buwan ng Abib, the month of Abib. Which is, ito yung unang buwan ng first month of the Hebrew na sa kanilang kalendar na ito ay occurring mga batid around March saka April. So, ngayon ay March. Papasok ng April. So, ito yung tinatawag sa Hebrew calendar. Ang tawag nito ay Abib. So, which is associated ito sa tinatawag na Passover, yung Paskwa, na ito yung panahon ng Exodus, buhat sa bondage ng Israel from Egypt. Ito rin yung buwan na tinatawag na Abib, na kung saan ang mga Israelites ay sila po ay pinalaya buhat doon sa pagka-bondage sa Egyptian. Ito rin panahon na tinatawag na liberation. Yung kanilang paglaya at kanilang tinatawag na the new beginning. Yung kanilang sila po saan sila lumaya at doon yung simula ng kanilang pagsisimula na kung saan sila nakalabas. So, ang tekstong ito ay let's kung dalhin mga kapatid yung provided place of worship na merong pero-provide ang Panginoon ng isang dako ng pagsamba. Which is the prophet said ay ang tekstong ito ay very unusual. Sabi niya ay that God, the prophet said this is unusual that God usually dwells in unusual manners. Ibig sabihin ay hindi ito pangkaraniwan na kung saan ay ang Diyos ay nandun din mabatid na nag-reveal siya ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. Kasi kung mga buhat sa natural, mayroong mga bagay na supernatural. So, ang mga natural na bagay, mga kapatid, iba itong pinahayag ng Panginoon na supernatural. Kasi nga, ang kapahayagan ay this above natural. There's something na may isang bagay na nahayag sa iyo, yan yung magtulak sa iyo, mga kapatid, na it doesn't matter kung pagod ka o hindi. Dahil po ay isang revealed sa iyo. Amen. So naroon yung kagalakan mo. So kung saan ay ang Diyos ay nanahan sa tinatawag na unusual na mga bagay, meron ding tinatawag na unusual na mga dako. Kung meron unusual na dako, meron ding unusual things. Because ang Diyos din ay hindi rin talaga sa pangkaraniwan. Kasi nga ang Diyos ay puno niya lahat ng dako. Kaya sabi niya, heaven is my throne and earth is my footstool. So gaano kalaki ang Diyos? Amen. Kasi nga, ibig sabihin mga kapatid ay huwag natin limitahan ang Diyos. Amen. Kasi kung tungtungan niya yun, tungtungan niyang lupa, so kaya nga po mga kapatid ay hindi po malayo ang Panginoon. Na kapatid ay nasa puso na ng bawat malampalataya. So doon din sa nanampalataya sa Kanya ay ganun din He acts unusual as well. So there are many things na sabihin natin na ang Panginoon ay naroon sa isang hindi pangkaraniwan na mga bagay. At doon tayo mga kapatid ay i-acquainted ng Panginoon, doon tayo ikatagpo. Then doon kung may mga bagay na unusual, doon din makipagbila ang Diyos sa mga unusual things. So, because sometimes the unusual things and also that unusual time, unusual places.
So that's why we are trusting today, tayo pinaniwala mga kapatid na ang Diyos ay mayroon siyang dealing sa bawat isa sa atin. Amen. Sa bawat mananampalataya. So itong binasa nating teksto sa Deuteronomy ay, alam niyo po, ang aklat ng Deuteronomy ay being ang Greek word, ang meaning dyan ay mayroong dalawang kautosan ang salitang Deuteronomy. At ang Diyos ay mayroon siyang dalawang batas. Ang isang batas doon, mga kapatid, ay yung tinatawag na law of Zay. Batas ng kamatayan, na kung saan ay kapag mag-disobey ka sa kanyang salita, ang katapat ay kamatayan. So kung saan, mga kapatid, ay yung law na yon ay relevant doon sa, mga kapatid, doon sa Garden of Eden when Eve disobeyed His word. See, kung saan si Eva ay nag-disobey sa kanyang salita na mayroong commission ang Diyos doon sa halamanan ng Eden. Ang commission doon ay, sabi doon ay the tree of knowledge and the tree of life. So mayroong dalawang puno doon, mga kapatid. Ang sabi doon ay, one of His law, sabi doon ay, the day you ate thereof, the day you die. So sa panahon daw po na kakain ka noon, ay mamatay ka, ang tinutukoy niya yung another law na kapag ay sa araw na ikaw ay titikim na yon, which is tinutukoy niyang tree of knowledge. Na kapag ang kakainin mo yon, the day you die. So, meron din another kautosan o batas, mga batid, sa time na yon, which is the law of life. Last Sunday ay ating pinag-usapan yung the path of life. This is another law, which is the law of life to obedience. So, isang kautosan, isang batas ng buhay, kung tayo po ay nag-obey or sumunod, mga batid, doon sa batas na yon. So, dalawang batas, number one is obedience, mayroong buhay, at ang pangalawa ay disobedience na ang katapat ay kamatayan. So, if you do such things, kaya po kung ating mag-ikip natin ang salita ng Panginoon, ang katumbas nun ay buhay. See? So, parang mayroong binubuel doon, mga kapatid, na dalawang bagay. And sa aking kaisipan, sabi niya, kapag ikip mo ang word or disobeying His word. So, dalawa lang po, mga kapatid. Sabi nga, kapag ang tree of knowledge ay, ang tree of knowledge, mga kapatid, na mayroong commission ang Diyos doon, ang sabi ni Eve ay, yung time na yun ay mayroong tinatawag na, well, the serpent has a conversation of Eve. Noon ang time, mga kapatid, na alam po natin that the serpent is very smart, very educated, mga kapatid. Kaya hindi po basta-basta na parang ganun na lang nadaya si Eve. Why? Because he very smart. So, yung, mga kapatid, yung thinking ng kaaway, kung paano niya dayain si Eve. Dahil po, mga kapatid, si Eve ay byproduct siya, kaya ang focus ng kaaway doon sa byproduct. So, hindi siya nakapokus doon sa original. Dahil Eden ay original siya, hindi niya kaya makidayain. Right. Amen. Amen. So, yung tinatawag na disobeying of His word, so mayroong tinatawag na kautosan. Ang isang kautosan ay was given, ibinigay doon sa Mount Sinai. And the other one is yung tinatawag na law of Zay. Ang iba naman yung isang kautosan na binigay doon sa Calvario, where nagbibigay ng buhay. And the law of life was given through the Jesus Christ. So, din sa dalawang kautosan na ito, mayroon din kaakibat ng dalawang covenant. Kapag sinabing covenant ay yung tinatawag na tipan, magkipagtipan. Kapag sinabing covenant, mayroong agreement. So, mayroong tinatawag na covenants, mga kapatid. So, yung dalawang kautosan, mayroong katumbas din na dalawang covenante. And he had a covenant with Adam, the first command on earth, which is yung tree of life or the law of life, na yan yung covenant, mga kapatid, ni Adam. So yung commission na yon ay binigay doon sa tao. So, nung ibinigay ang commission, mga kapatid, ay dumating sa panahon na talaga ang tao ay namili.
dumating doon sa estado na tinatawag na premoral agency at hinayaan ng Panginoon, mga kapatid, ang tao na mamili. Pero alam ng Diyos na ano ang pipiliin niya. So isang araw, mga kapatid, kung nakita niya na yan yung pipiliin by His foreknowledge, kaya nga, that's why God can predestinate. Kasi ang predestination, ang bitter word doon ay foreknowledge. Kasi predestination, babalik doon sa foreknowledge. Kasi ang foreknowledge is foreknown, that's why He can predestinate. He can predestine to your destination. Kaya nakita ng Diyos yun, na alam niya pipiliin. Pero the time, mga kapatid, pwede naman niya na harangin ng Panginoon siya na, pero hindi. Kasi nga, lahat, mga kapatid, pinermit niya, pero para mauwi doon sa tinatawag na to display His attributes. Amen. So, mga kapatid, Amen. itong condition na ito, that covenant was on conditions, kung saan yung covenant, mga kapatid, ni Adam, the first man of the earth, na Adam would have something to do in order to keep this covenant alive before God. So, mayroong covenante doon, mga kapatid, na kapag kawakan niya yung salita, they're alive with God. Pero ang covenant na yun ay isang covenant, kapag ay kukunin nila yun, ay mayroong kaakibat na kamatayan. Last Sunday, I was talking about the part of life. There is a way. Minsan ang tao po ay parang doon ay it seems right. Parang sa tingin ng tao ay tama siya. Pero ang dulo ay kamatayan. Right. Amen? So, but at this time, mga kapatid, just ko po makita ninyo na itong covenant na ito, na ang tinatawag doon ay the covenant with Adam, which is the first man of the earth, had something to do in order to keep this covenant alive before God. He had to walk in God's way and keeping all His word, not breaking one word. Kaya, mga kapatid, ang covenant doon ay isa eh. Kaya, yung salitang do not, wag, kaya, ano lang eh, baga 3 syllables or 3 letters lang. Ang salitang wag. Kaya, mga kapatid, yung one word lang, doon po nahulog sa pagkasala ang tao. Amen? So, gaano, mga kapatid, ka-ingat tayo sa scripture. Kasi nga, ang covenant na ito ay, alam niyo po, yung covenant na yun ay, kapag hindi tayo maingat, at inilagay yung din sa tao, wag po natin isipin na ang humarap tayo ngayon sa tinatawag na tree of knowledge and tree of life. Namili din tayo, mga kapatid. Si alam ng Panginoon ang ano piliin mo sa gabing ito. Amen? Kung tree of life ba or tree of knowledge. But one thing that yung covenant na yun, mga kapatid, ay yung covenant ni Adan ay ito rin ay katumbas, mga kapatid, sa covenant natin ngayon. Amen? That He made another covenant that was with Abraham. Hindi po ba ang pag-angkipan kay Abraham ay wala sa kondisyon? This covenant was not on conditions, but was unconditionally. See, mga kapatid, yung covenante, yung tipan ni Abraham ay unconditional. See, parang pagmamahal, mga kapatid, ganun po ang pagmamahal ng Panginoon. Sa bawat isa sa atin na walang kondisyon. Amen? Unconditionally. That's why ang Diyos ay nagbigay siya ng tipan kay Abraham, no string attached or no tie to it at all. Unconditional, mga kapatid. So, and that's the law that Christian must live by. Yan po din ang kautusan or isang kung saan ang bawat Kristiyano ay maging kung saan sa mamuhay na wala siyang tinatawag na kondisyon. And that's not we do ourselves, but we have done for us. But Christ has already been sacrificed. Si Kristo, mga kapatid, ay yung covenant na yon ay wala tayong ginawa, kundi si Kristo lahat ay gumawa. Amen. So, wala tayong merito sa buhay natin, mga kapatid, na tayo, ang Diyos lahat ang gumawa nito. Right. Amen. Kaya wala tayong dapat na ipagmalaki ng sino man tayo. Right. Dahil po, ang Diyos lahat ang gumalaw. Amen. See? Ang sabi, mga kapatid, it's finished. So, it's a finished product because when He lived, He died, and He rose again.
and ascended into heaven, has come back in the form of the Holy Ghost. Kung saan si Christ ay came to the earth, siya po ay namatay, kasama tayo doon. When Christ died, dahil po ay tayo ay binhi ni Abraham. So tayo binhi ni Abraham ay ang ating covenant ay unconditional. See? So, mga kapatid, nung siya po ay namatay, at siya po ay nilibing, mga kapatid, nung siya po ay nabuhay, kasama tayo nabuhay. Amen. Amen? So, it's a finished work. It's a finished product with God. Christ, not knowing no sin, became my sin. Ibig sabihin, ay yung ating kasalanan ay God, He took our place. Amen. Mga kapatid, ang Panginoon ay lumagay siya sa ating kalagayan. Amen. Amen. Dahil po, kapatid, tayo, sabi ng scripture, I will come short in glory, walang umabot sa kanyang kalugdian. So, ang ginawa ng Panginoon, inabot niya tayo. Amen. 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 Yung sabi niya, it's a finished work that might stand in His place. So, siya din ay tumayo sa ating kalagayan. He took our place, He took my place. I was in Him at Calvary when He died. So, there I must die with Him to live. So, siya po, mga kapatid, ay namatay, nakasama na, tayo po ay, nung na siya namatay, ay kasama tayo doon. So, nung siya po ay namatay, mga kapatid, yung batas ng pagkasalanan ay kasama niya nilibing. Amen. Amen? The law of sin and the death is in the body. That's why God came into the place. And that place one day, sabi niya, I will destroy the body. And then after 3 days, ay kanyang itatayo. Amen? And you have to die to be, what's the purpose? Is upang tayo ay makipagkasundo sa Kanya. Amen. To be reconciled to Him. So, lahat ng ito, mga kapatid, ay, sabi niya, ay nilagay niya ang kanyang sarili sa ating kalagayan. Inabot niya tayo. Hindi po, ibig sabihin ay not by our sincerity, not by our, ibig sabihin ay not by the joining church, not by our creeds or denomination, or in the churches and so forth. But God said there is one place that He made you this tonight. Amen. Meaning, mga kapatid, ay merong isang dako o isang lugar na kung saan ay katagpuin tayo ng Panginoon. Amen. Amen. So maraming places, mga kapatid, ang sabi ng scripture din na, but He meets in my church. Katagpuin niya tayo sa kanyang iglesia. At wala pong iba iglesia, mga kapatid, not the structural church, but yung taong na kung saan katagpuin ng Panginoon. And He won't meet you. The prophet said, sabi niya, sa message niya, mabuti the Lord provided the place. Sinabi niya dito na, then we found out here He does save one place, just one place only. That thou shalt the sacrifice in the place that the Lord thy God shall choose. Meaning, mga kapatid, ay merong isang dako kung saan ay katagpuin tayo ng Panginoon. Sabi niya, ang sacrifice na yon, lahat ng kanyang sakripisyo at lumagay sa doon sa ating kalagayan. At siya din napili, God shall choose. Now, He's got a choosing place. Siya din ang, mga kapatid, ay pumili ng dako. At siya din pumili ng upang katagpuin ang kanyang mga anak na sumasamba sa kanya. See? He got a choosing place that He meets the worshiping children, and they were not to sacrifice anywhere else but in that one place. Doon lang, mga kapatid, sa isang dako. So any other place would not work. Ibig sabihin ay walang ibang dako, mga kapatid, na katagpuin tayo ng Panginoon. Sa isang dako kung saan ay certain place, isang tiyak na dako that He would meet them or He would meet us. And one place, sa isang dako roon, mga kapatid, where He meets the worshiper, kung siya po ay totoo. Ibig sabihin, mayroong worshiper na hindi totoo. See? Meron ding mga compromiser, mga kapatid, na worshiper, but katagpuin ng Diyos ang totoong sumasamba sa Kanya. Amen. Amen? In a certain place, in a certain area, in a certain, mga kapatid, lahat certain na yun.
So kung certain place, meron din ipapadala ang Panginoon na certain message. Amen. See? Kasi nga, paano makwikin ang binhi kung walang certain na mensahe? Kasi ganun po ulit ang kaakibat ng Panginoon dahil doon niya katagpuin ang kanyang worshiper. So sa kapatid, ay nakita ko po ay ito ang nararapat sa ating panahon. Dahil po ang ating panahon na kinabuhayan which is called a dying ages. Kasi kung saan mga kapatid ay, alam niyo po, grabe ngayon ang nangyayari, di po ba? Na magkano na ngayon ang litro ng gasolina? Diba? Grabe ang pagtaas. Nagulat ako ay 3.6 na. See? Nung nakaraan, Brother Willie, ay 2.6 lang. Ngayon, parang tumaas ng piso. So, we are in a time, mga kapatid, sa panahon na kung saan ay we're living in a dying nation. We are living, mga kapatid, in the dying race. We are living also in a dying age. Kung saan ay under the banner of death. So, ang mundo ngayon ay soon is come to the end. So, napakalapit na, mga kapatid, ang ating panahon. So, hindi na po magtatagal. So, ngunit, bakit? Dahil nakita ng Panginoon na ang kasalanan ay sobrang lalim na. See? Ang tao ay the sin is too deep. Kung ang tatapatan ng Panginoon, kung ang kasalanan ay medyo malalim na, ang mensahe ng kapatid lumalalim din. Right. Amen? Amen. Kaya ang bride, mga kapatid, ay lumalalim din sa paglilingkod. At ang kapahayagan na inahid ng Panginoon ay lumalalim hanggang habang tayo ay lumalalim, mga kapatid. Mas grabe yung joy natin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Kasi po, ang mundo ay grabe na pasama ng pasama. It's beyond hope, the prophet said. See? There's no more hope for the world. But I believe, mga kapatid, the Holy Spirit is gleaning in the fields. See? Ang banal na espiritu ay, kapatid, ay nasa field just like Ruth. See, na si Ruth, mga kapatid, ay nandun sa gleaning on the field. Amen? While the bride ay he or she gleaning also on the field. Nagtatrabaho tayo, kapatid, every day. Amen? Minsan ay 7 times a week. Amen? Just like Ruth, mga kapatid, nakita ng Panginoon ay habang si Ruth ay nandoon sa ubasan ni Boaz. Boaz na isang tipo ni Christ, mga kapatid, nakita niya ang bride. Nakita niya si Ruth na type ng bride. Kung paano, mga kapatid, ang kagalakan na hindi siya napapansin doon. Mga kapatid, alam ng Panginoon na one day, mga kapatid, ay makilala niya si Ruth. Amen? Madidiscern niya yung totoong bride. Amen? So when she was gleaning in the fields to find the one and that one. At kanyang nasumpungan, mga kapatid, at dahil isang araw ay lumilipas ang oras. Amen? Tumatakbo ang oras. So the gospel has been preached to the nation. Amen? Ang mensahe ngayon, mga kapatid, ay talagang umiikot na. I remember with Barbanham ay ginamit ang mga denominations, mga kapatid, na 7 times umikot sa mundo. Amen? And that's why the reason is ang mensahe ito ay kumalat na rin sa buong mundo. Kapatid, ang mensahe ito, kahit doon sa pinakadulo ng Pilipinas sa Mindanao, ang mensahe ito ay nakarating na. Amen? Why? Because upang hindi pwede mag-reason out, mga kapatid, ang tao na napakinggan ang mensahe ito. Amen? Alam na po, ang mensahe ito ang siyang mag-judge sa atin, isang araw. Amen? Na, sabi nga, when you reject the message, mga kapatid, sagutin natin sa Panginoon. Glory to God. Now, at the end time, atin nakita na things happening the way they are. We believe, mga kapatid, na kung paano ang panahon ay kasalukuyan, grabe yung pagtaas ngayon, mga kapatid, ng ekonomiya ay, alam niyo po, ang Panginoon ang mayroong warning. See, there's a great warning amongst to the elected people of God. Amen, to find what is right. Amen. Alam niyo po, ay minsan ay ang Panginoon mayroong tinatawag na provided way.
See, na siya din ay makipag-deal sa atin. At siya din mga kapatid magbigay sa atin ng mga bagay na mauhaw ka na to find what is right. See? At kung nasumpungan mo mga kapatid ang bagay na tama, you realize na magalak ka sa Panginoon. Alam po bakit? Kasi nga nasumpungan mo ang tama. Amen? Kasi po ang kagalakan sa puso mga kapatid ay naroon when you realize that you are in the right track. See? And hindi tayo mga kapatid na nabuhay sa tinatawag na theory. Somebody has lived the theory, but the bride is to know what is truth. What the Bible says is the truth. Amen? Because nung ang Diyos ay magsalita, mga kapatid, when He speaks a word, He never take it back. So kung ano man ang sasabihin ng Panginoon, mga kapatid, thus saith the Lord. Amen? Ganito ang sabi ng Panginoon at mangyayari, it will come to pass. Lahat mga kapatid, dahil, you know why? Because God is infinite. Alam ng Panginoon, mga kapatid, ang mga bagay, anumang gagawin natin bukas, alam ng Diyos yun. Nakita niya yun. Because of His attributes as God infinite. He's infinite, He knows the best. Alam niya anong mainam. Alam niya mga kapatid ang ating mga pangailangan. Amen. Alam din ng Diyos ang ating mga prayers. Amen? To begin with, nakita ng Panginoon na kapag sinabi niya, it remains God. Because everything na mayroon siyang sasabihin, mga kapatid, yan po ay sakdal sa kanyang harapan. Amen. He is perfect in every word. So bawat salita, mga kapatid, na utters sa bibig ng Panginoon, that is perfect. Sakdal po yun. He never utter a word unless it's eternal. Bakit? Ang Diyos ay eternal. So Amen. kapag siya eternal, ang salita na kaya bibig is eternal din. Amen? And that's why I commission do not, mga kapatid, kaya po maingat tayo dahil po ang katumbas, kamatayan. Amen? Ang sabi ng Scripture ay, wag dagdagan. Wag bawasan. Right. Amen? So, paano pa kaya yung sumuway, mga kapatid, sa salita ng Panginoon? Alam niyo po, mas maigi na yung sumunod ka kasi tanggalin mo yung do not. Amen? Ano mawala sa iyo kung sumunod ka sa kalooban ng Panginoon? Wala po, mga kapatid. Amen? Ano po, kapag sumunod tayo sa kanyang kalooban, blessings. Amen? Dahil promise ng Diyos yan. So, kapatid, He never utters a word unless it's eternal. All of His eternal was with Him at the beginning. His thoughts, His attributes, and they're only expressing themselves in the world today. So lahat, mga kapatid, na sabi roon ay, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and that is eternal. Amen. Dahil galing sa Diyos yun. Amen. So lahat ng binhi, mga kapatid, na kanyang binigkas, eternal yun. Naalala niyo Sunday na aking demonstrate, mga kapatid, yung button light doon, that's eternal. Kaya mga kapatid, kapag ang Diyos tumingin sa iyo, tumingin siya kay Christ. Dahil si Christ, He took your place, He took my place. Amen. When Christ came to you, mga kapatid, yung dark parts doon, hindi niya nakita. Amen. And nakita niya yung button light, brother. Amen. Amen. Yung liwanag, yung binhi na nasa iyo. Doon nakatingin, mga kapatid, ang Diyos kay Kristo. Amen. Ay hindi niya nakita yung anong meron tayo, mga kapatid. Ay nakita niya yung binhi na nasa iyo na galing din sa Diyos. Dahil yan po ay eternal. Now remember, mayroon ang Panginoon na provided place. One place, mga kapatid, to meet upang katagpuin niya ang kanyang mga anak na sumasambalataya sa Kanya. Anywhere else, it doesn't work. Now remember, when Jesus, brothers and sisters, He was on earth, He talking to a bunch of people. Nangusap siya sa maraming tao, mga kapatid. Nangusap siya sa mga tao very religious. Di ba? Ang mundo natin ngayon ay very religyoso. Di ba? Very religious people, very fine, very cultured people. And mayroong tinatawag, mga kapatid. But Jesus said, ano niyo po ang sabi ng Scripture? In vain you worship me.
So, di ba, mabigat yun na kapag ang tao ay ang tingin nila, ang kanilang by their emotions, by their thinking, they seem it right. But ang sabi ng Panginoon, in vain, they worship me. Because they're teaching for doctrine, their traditions of man. Kaya po mga kapatid ay gaano kahalaga ang tinatawag pagsiliksik sa Scripture. Gaano kahalaga mga kapatid ang mensahe pag dumating sa iyo, yung magbibigay sa iyo ng tamang kapahayagan. Alam niyo po, ang kapahayagan na yan mga kapatid ay mula din doon sa iyong napakinggan. Kasi nga, ang isang bagay na hayag sa iyo, meron kong napakinggan. Dahil nga, Scripture says, faith cometh by hearing. Kaya gano'n po kahalaga yung ganitong gawain natin ginagawa, mga kapatid. Amen. That every time we have a meeting, you hear the Word of God. At yung bagay na yun napakinggan, yan yung sinasabi ni Baba na stimulates of our revelation. Amen. Mga yung wine, ano po yung wine? Wine is the Holy Ghost. That everything you heard, the Word of God, na siyang mga kapatid ay kikilos sa iyo at magbibigay sa iyo ng kapahayagan. At ang kapahayagan na yan ay siyang magbigay sa iyo ng na mag-mold sa atin, na hawakan mo ang salita ng Panginoon. See? Sabi ni Jesus, sabi niya, but Jesus God made flesh among us, in Matthew 15 verse 9, kung ating buksan ating kasulatan, sa Matthew 15 verse 9, ang sabi ng Scripture, Bible study man ito mga kapatid, sabi na, in vain do you worship me. Pansinin niyo po mga kapatid. Sabi niya, sa walang kabuluhan, kayo ay nag-worship sa akin. Hindi niya sinabi mga kapatid na they didn't worship Him, but they was worshiping Him, but in vain. So anything in vain doesn't do no good. So lahat mga kapatid na kapagpupuri na walang kabuluhan ay hindi mabuti sa harapan ng Panginoon. See? And you should never do it. Or otherwise, we are wasting our time. Amen? Parang nagsasayang tayo ng panahon, mga kapatid, we're wasting your time, we're wasting our breaks, we're wasting our efforts sa paglilingkod sa Panginoon until we come to know what we are doing. But, patid po natin na ang Diyos ay He expect people to be perfect. Now, this is the question. Kasi nga, Brother George, paano tayo maging sakdal? Parang, ano niyo po, parang bilang tao ay we're still in the flesh. Parang mahirap mga kapatid gawin ito. Alam niyo po, sabi ng Panginoon, di ba, ang scripture dyan, sabi doon, be therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. Kasi maging sakdal ka dahil po ang iyong Ama na sa langit ay sakdal. So, sinabi na ito Panginoon Jesus, ang ibig sabihin ay, there must be some preparation somewhere. Ibig sabihin, mga kapatid, ay tayo inahanda ng Panginoon. Amen? Na yung binhing yan na nasa iyo, na isang araw, mga kapatid, meron kong mapakinggan. Kaya noon, Sister Jennifer, ay wala ka napakinggan. Ang napakinggan mo parang, ang binhing yan ay tulog. Dorma. Yeah. At isang araw, mga kapatid, ay merong ginamit sa iyo. At yung instrument na, yung tool na ginamit sa iyo, napakinggan mo yung tinig niya. Yung boses niya, mga kapatid. At yung napakinggan mong boses niya, yung binhi na dormant at tulog at narinig mo, mga kapatid, ang kanyang tinig, there's something na quicken sa puso mo. Amen? Kaya isang araw, yung binhing yun. Nung siya po ay nag-response, at isang araw, nag-grow siya ngayon. Amen? Kaya po ang ating growing ay in process. Pati ang ating revelation in progress din. Amen? So, di po ba ay parang hinahanda tayo ng Panginoon some preparation, some work. Now, look mo dito sa Deuteronomy chapter 12 verse 5. Basahin natin ang scripture. Dito sa aklat ng Deuteronomy chapter 12 verse 5. Kung sino pong mga basa. Let's ko pong makita ninyo ito mga kapatid. Napakahalaga po ito. Dahil po ito yung sinabi ng scripture na be therefore perfect even as your Father in heaven is perfect.
So there must be some preparation somewhere. So sino pong makabasa sa Deuteronomy chapter 12? Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng inyong mga lipi Amen. na paglalagyan ng kanyang pangalan. Mhm. Sa makatuwid, bagay sa kanyang tahanan ay inyong hahanapin Yes. at doon kayo paroroon. So, nakita niyo mabuti ang scripture na ito. Sabi niya, but unto the place which the Lord your God shall choose out of all your tribes to put His name there. Amen? Sabi niya, kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon ng Diyos sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan. Sa mga tuwid bagay, sa kanyang tahanan ay inyong hahanapin at doon kayo paroroon. Sabi ng Panginoon, I'll choose the place that the people will worship me. Amen? No other place, mga kapatid, will I meet them. Wala na pong dako nga kung saan tayo ay katagpuin ng Panginoon. Now, it's got to be that place that we ought to seek it out. So, hanapin natin ngayon ang dako kung saan itong dakong ito. Amen? Dahil kung sabi ng Scripture, siya nagpili, at siya din ang magpili sa mga tao ng sumasamba sa Kanya. No other place. Now, remember, outside of that chosen place. So, mayroong dako na pinili niya. Outside of that chosen place, no matter how sincere we are, no matter how fundamental we are, but sabi ng Panginoon, you are still worshiping in vain. So, parang something, it sounds rude, mga kapatid. But there is a place that's provided by God alone. Ang dakong ito ay kung saan ay where God meets the worshipper alone. Now in another scripture, sabi dito ay worship in the place that I have chosen. Natin binasa. So sa dakong yaon, mga kapatid, ay doon niya katagpuin ang kanyang sumasamba sa kanya. Or in other places are in bed. So ibig sabihin, mayroong dalawang dako, mga kapatid. May isang dako na kung saan katagpuin ka ng Diyos, at mayroong isang dako din na walang kabuluhan ang pagsamba. Amen? Nakita niyo, kapatid, ang dalawa? Kaya na pinakita ko sa inyo ang dalawang buhay. Mayroong dalawang covenant. Ngayon, pinakita ko sa inyo ang dalawang dako. Isang dako na ang pagsamba ay walang kabuluhan, at isang dako naman na kung saan doon katagpuin ng Diyos ang totoong mananamba. Amen. Amen? Ang sabi ng Scripture ay, I have chosen and also. So, pinili niya and also to put my name in this place. So, ibig sabihin, dalawa din, mga kapatid. Sabi niya, pinili niya ang dako at inilagay niya din ang pangalan sa dakong yaon. Napansin niyo yung Scripture? Ang sabi niya ay, sa makatuwid bagay, sa kanyang tahanan, inyong hanapin at doon kayo paroroon. Sabi niya, sa kanyang, dito po, sa dakong pipiliin ng Panginoon ng Diyos sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan. See? I have chosen also to put my name in this place. So siyang pumili ng dako, and I put my name in it. At doon din, mga kapatid, ilagay niya ang kanyang pangalan. And in this place that is going to worship. Kung saan sa dako na yon ay doon naman niya magpupuri ang kanyang mga anak. So there is one place. Mayroong isang lugar lang, mga kapatid. At it must be God's choosing. Ang Diyos din ang nagpili, hindi tayo. Amen. Wala tayong tinatawag na contribution. Ang Diyos din, it must be God's choosing. It can't be ours. We have no choice. Mga kapatid, wala tayong ginawa. He's already choose it. Siya na rin ang pumili nito. So what God chooses, He chooses right. Kung ano man ang pinili ng Panginoon, tama yun, mga kapatid. Kaya sa umagang ito, sa gabi ito, kung tayo pinili ng Diyos, tama ang kanyang pagpili. Amen? Kung tayo po ay pinili ng Panginoon, ilagay rin tayo sa
right place. Amen. Is that right? Right. Amen? Dahil po, kapag ang Diyos ay pumili, it is right. Kapag tayo pumili, something wrong. Amen? Minsan mali tayo pumili. Mm. Hindi po ba, mga kapatid? Right. But God cannot. He chose right. At pagkatapos niya, mga kapatid, He's the one that's being worshipped. And there is a place, there is a church that God promised to meet the people. At sa dakong yaon, mga kapatid, hindi lang niya katagpuin ng tao. Amen? Kapag siya po ay kinatagpo doon sa dakong yaon, mga kapatid, ay plano po ba ay katagpuin niya lahat ng ating mga panalangin? Amen? When God made that place, He also made our prayers. Do you believe that? Amen. Because God choosing a right place. When He chose a right place, He answered all our prayers. Kaya salamat sa Panginoon sa ating mga prayers. Amen. At salamat din sa Panginoon na, alam mo, niluluhod ko sa Panginoon, niluluhod natin sa Panginoon. Mga kapatid, na-approve yung mga visa ng ating mga kapatiran. Amen. Salamat sa prayers po, mga kapatid, ng bawat isa. Amen. Na ang Panginoon ay patuloy siya nagtagpo sa ating mga daing. Amen. Amen. So, another thing, mga kapatid, nais ko makita ninyo, sabi ng scripture, I have put my name, and I will put my name in this place. Because, on that place that I choose, dahil po sa dako na kanyang pinili, mga kapatid, sa dako that He have chosen, that people should worship Him. Now, take a look on the scripture, Isaiah 43 verse 1. Pag-ibasa, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Isaiah, na kasi sabi ng Panginoon, I have put my name, and I will put my name in this place. And that place that I chose, I've chosen, that people should worship Him. And Isaiah 43 verse 1, sino pong nakabasa, mga kapatid? Ngunit ngayon ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo. O Jacob, at laban niyo sa iyo, O Israel. Ikaw ay huwag matakot, sapagkat tinubos kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw See? ay akin. Nakita mo, kapatid? Sabi niya, fear not. Huwag kang matakot. For I have redeemed you. See, ibig sabihin ay, meaning ay, tinubos na tayo ng Panginoon. Amen? I have called you by name. So, ang pagtawag ng Panginoon ay sa pangalan pala, mga kapatid. Amen? Tinawag tayo ng Panginoon sa pangalan. Kaya kung sabi ng Revelation, sabi niya, there's a names that was written in the Lamb's Book of Life. Kaya kapag tayo po'y manalangin, binabanggit natin ang pangalan. Amen? So, every time, mga kapatid, ako po'y manalangin sa Panginoon, talagang binabanggit ko ang pangalan. Valerie Jen, Sister Celeste, Sister Jennifer, I mention the names. Why? Because the scripture, nagsasabi, mga kapatid, nagsasabi sa atin, sabi niya, I have called you by name. You know why? Because the scripture says, you are mine. So, nothing to worry, brother Willie. Man, nothing to worry. Dahil po, sabi niya, tayo po'y tinawag sa kanyang pangalan. Amen. Amen? And another verse, Isaiah 49, verse 16. Isaiah 49. Narito aking inanyuan ka sa mga palad ng aking mga kamay. Ang iyong mga kuta ay laging nasa harap ko. Amen. See? Okay. I have engraved you on the palms of my hands. Amen. Paano sa Tagalog, sis? Aking inanyuan ka sa mga palad ng aking See? mga kamay. Aking inanyuan ka sa palad ng aking mga kamay. Okay. Ibig sabihin ay, di ba, napansin nyo yung, naalala nyo yung, kapatid, yung Galatians, na binanggit ko nakarang Sunday, sabi niya, till Christ formed in you. Ibig sabihin, mga kapatid, ay nung si Kristo ay dumating sa iyo,
at napakinggan mo kanyang tinig, inanyuan tayo ng Panginoon. Amen. Sa anong anyo, mga kapatid? Sa kanyang salita. Amen? At kaya po doon tayo tinawag sa kanyang pangalan. Amen? So, I have engraved you in the palms of my hands. So, there's nothing to worry. Then, one more verse, mga kapatid. Numbers chapter 6, verse 27. Another scripture, last scripture. Numbers, aklat ng Numbers. Numbers chapter 6, verse 27. Gaya nila ilalagay ang aking pangalan sa mga anak ni Israel at aking pagpapalain sila. See? Bang, napakaganda ng scripture. Sabi niya, you shall put my name upon the children of Israel and I will bless them. Amen. So lahat mga kapatid na sabi niya, ang pangalan na inilagay ng Panginoon, hallelujah, pagpalain niya. Amen. See? So ibig sabihin ay hindi lang niya tinatagpo doon sa dako at inilagay niya doon ang kanyang pangalan. Amen. At doon sa pangalan ng mga kapatid ay tayo pagpalain ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So, nakita po ninyo, kapatid, na so, we must find where He put His name. So, ating hanapin ngayon kung saan nakalagay ang kanyang pangalan. Because it is the place and the only place that has provided for the Christians to come. Yan ang po ang provided, mga kapatid, na dako kung saan ang bawat Kristiyano ay siya pupunta doon. Amen? Ang bawat tinatawag na believing children and worship Him in that place. So, what would this place be? Anong dakong ito, mga kapatid? Ito yung isang dako kung saan ay siya din ang nagpili, which is Christ. So, ang pangalan din ay sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Amen? And that's why we're using the name. And the name, mga kapatid, ang ating Panginoon ay, that's why we baptize in the name. Amen? Dahil po sa pangalan na yon, sabi niya, repent and be baptized in the name of our Lord Jesus Christ for the remission of our sins. Amen? Because siya nagpili ng dako at inilagay niya ang kanyang pangalan. Kaya po ang pangalan ng ating Panginoon ay Lord Jesus Christ. Amen? It is in Him. Sa Kanya, nasa Kanya, His Son, His God's Son. The name is Jesus Christ. He said He will choose, pumili siya, and He will also put His name in that place. Well, sabi ng Panginoon ay, the Son always takes the Father's name. Kaya ang Panginoon Jesus ay, from the Spirit, He was came down into the body, and God tabernacling in that body, and that body is named called Jesus Christ. Amen. Dahil po, and the Son always, Branham said, the Son always takes the Father's name. You know why? Kaya po, si Brother Carl, ay ang kanyang surname ay Lagari, dahil po ang kanyang ama ay Lagari. Amen. So si Jesus Christ, mga kapatid, He was called Jesus Christ dahil po ang kanyang ama, ay pangalan is Jesus Christ. Amen. Pero hindi siya dalawa. Amen. Siya po ay isa, mga kapatid. Kaya po minsan ay, nahihilo ang denomination kasi nga mayroong ang Diyos Ama, mayroong Diyos Anak. Amen. Not knowing, mga kapatid, na by dispensation, dapat nila makita ito. Kung paano siya naging anak. Amen. At doon sa anak, tinawag ang pangalan. Amen. Because, Brother Branham said, sabi niya, my name is Branham because my father was Branham. Amen. My name is Buse because my father is Buse. And Jesus said, anong sabi ng Panginoon? He came in His Father's name. Amen. Dumating siya sa pangalan ng kanyang ama. Amen. And sabi na scripture, napakasimple yung scripture, I and my Father are one. Hindi, wala tayong mabasa mga kapatid sa scripture na sila po ay, sabi ng denomination, sabi ng mga iba ay, nagkaisa. Nagkaisa sa layunin. Meron ba kayo nabasa mga kapatid? Na sa scripture, nagkaisa sa layunin? Amen. Kapag sinabi ng scripture na ako at ang ama ay isa, saan sila ay isa? Isa sa pangalan. Amen.
Because even the scripture in John chapter 5, verse 43, sabi niya, I come in my Father's name, and you receive me not. So therefore, there is where God's place His name. So, under the sacrifice of His own Son, doon niya, inilagay niya ang kanyang pangalan of His own Son. Nung dumating ang anak, doon nagkaroon ng pangalan. Amen? Dahil po ang anak ay na-identify sa ama. Amen? Kasi paano ka talaga anak kung wala kang ama? Amen. So, minsan, naglalaro ng isip, tinamuhan niya, meron siyang ama, kasi tumatawag siya. So, hindi niya nakita yung dispensation of fatherhood and sonship. Amen? Ay paano yung Holy Ghost? Kung Diyos yan, ay tatlo na. So, nahilo na sila mga kapatid. So, salamat sa Panginoon ay, alam niyo po, I give it 10 minutes more, na ang Diyos ay meron siyang provided way, not denomination, not by the creed, no nothing else. There is a provided place kung saan tayo katagpuin ng Panginoon. Amen. Only in Jesus will He meet. Only in that name, mga kapatid, ay katagpuin tayo ng Panginoon. Only in that name na katagpuin ang ating mga pangailangan. Only in that name, mga kapatid, katagpuin ang ating mga prayers. Amen. Only in that name, katagpuin ang ating mga petitions sa buhay. Amen. Amen. And in that name, mga kapatid, we are saved. Amen. Amen. But remember, in verse 5, last, mga kapatid, sabi niya, remember, sabi niya, you shall not worship the Lord. Ito yung binasa doon, mga kapatid, sa aklat ng Deuteronomy, atong verse kanina, sabi doon ay, and you shall not worship the Lord in any gates that the Lord God giveth thee. Yung Deuteronomy, yung verse 5, 16. Yeah, 16 verse 5. Dito tayo magtapos, mga kapatid. Ating tingnan sa Deuteronomy 16 verse 5. Pakibasa po, mga kapatid. Hindi mo maihahain ang Pasko sa loob ng alinman sa iyong mga pintuang daan na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. See? Sabi mga kapatid na, sabi ng verse 5 ay, you shall not worship the Lord in any gates that the Lord God giveth thee. So, any gates, you shall not worship Him there. So, wala mong ibang gate, mga kapatid, or, ang sabi ng scripture ay, thou shall not worship Him in any gates that the Lord giveth thee. He give yung tayo ay binigyan, mga kapatid, ng mga gates, but don't worship the Lord in any of those gates. Because the Lord thy God, hindi siya ay, mga kapatid, paparoon at katagpuin niya tayo roon. Because the Lord God has chosen the gate. Ang Panginoon ay siya pumili din, mga kapatid, ng ano bang gate sa Tagalog? Tangkahan. Amen? He has chosen the door. At hindi lang gate, mga kapatid. Pintuan. Ay, siya po ay nag-choose nito. And that's why sa aklat ng John, chapter 10, ang sabi ng Panginoon ay, I am the door. See? I am the way. I am the door to the sheepfold. I am that door. He is our Jehovah's Savior. So how do we get into this great place of worship? The question is, how do we get into this place? Paano tayo ay makapunta doon sa dakong iyon? Because if Jesus is the place, He is the name of God. Kung si Kristo, kung ang ating Panginoon Jesus ang siyang dako, siya din yung pangalan. At doon tayo katagpuin ng Panginoon. Because He is the place of God's worship. And He is only the door. Kaya sabi niya, I am the door. Amen. Ako ang pintuan. Amen. I am the way. The door, the truth, and the light. So He is the only door. To the sheepfold. Amen. So we want to find out how we get into Him. So dapat natin makita, mga kapatid, kung paano tayo makalapit sa Kanya. Kung paano tayo makapasok sa Kanya dahil siya po ang pintuan. So kung siya pintuan, siya din magbubukas.
Amen? Amen. So, walang pwede magbukas sa mga kapatid kundi ating Panginoon Jesus. Amen. Amen? But alam niyo po ba na ang Panginoon Jesus na siya po ang door? If you come in, kapag tayo pumasok doon sa pintuan, mga kapatid, ay we are become a family. Kaya sa paglilingkod sa Panginoon, we are a family of God. Amen. Tayo pamilya ng Diyos. Si saan? Mga kapatid, Christ family. Amen. Pamilya ni Kristo. Amen? If you come into the door, you become a family of Christ. You are a family of God when you come into God. Amen? But you can't be a family of God to be like, minsan ang tao ay, alam niyo po, ang mundo ngayon, pumasok kayo sa amin, upang kayo maligtas. Who we are, pasabihin natin. Amen? Ang sabi na I am the door. Walang ibang pintuan, mga kapatid, kundi si Kristo. Amen? Not the door of Presbyterian, not the door of Baptist, not the door of Methodist, mga kapatid, or Pentecostal, or Rebel World Bride, mga kapatid, but He is the door. Amen. Amen? You can do it, mga kapatid, but you have come into the name of Jesus Christ. Amen. Walang ibang pangalan, mga kapatid, na upang ang kabilang tayo sa pamilya, kundi sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Amen? At sa pangalan na yun, doon tayo katagpuin. Amen. At sa pangalan na yun, tindihan niyo pong dako is a place of worship. Amen? Kaya po wala tayo ibang tinataas kundi ang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen? The last verse, mga kapatid, sabi dito na we find out that, ayun po, basahin natin sa 1 Corinthians chapter 12. Dito ako magtapos, mga kapatid, itong aklat na ito. 1 Corinthians chapter 12, verse 1. Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. I think, ano ba yung verse dyan na sinasabi na by one Spirit you are baptized? Anong verse dyan? 1 Corinthians chapter 12. The Bible said, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 12, I think, in verse, sabi na, by one Spirit, we're all baptized into one body. 12. 12. Verse 12. Pakibasa sis. Sapagkat kung paano ang katawan ay isa at mayroong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay iisang katawan. Gayon din naman si Kristo. Amen. See, nakita niyo mga kapatid na ang bawat sangkap, amen, sa katawan, mga kapatid, ay ang ating ulo ay si Kristo. Bawat bahagi, like mayroong kamay, mayroong paa, mga kapatid, tayo ay sangkap sa katawan. Amen. Nung si Kristo ay dumating sa atin, mga kapatid, ang katawan naging buo. Amen. Kasi po ang katawan kapag walang ulo, anong itsura? See? At ating makita na ating Panginoon ay, sabi niya, ay tayo po ay kinatagpo niya. Because Christ is the head. And ang sabi ng Scripture, sa isang Espiritu, we are baptized into one body. Amen. Amen? By one Spirit, tayo ay binaptismuhan sa isang katawan. Amen. Amen? We are baptized into the body of Christ by one Holy Spirit. Amen? We are not baptized by joining the church. We are not baptized when tayo po ay binaptismuhan sa tubig. We are baptized with the Holy Ghost. Amen? Saan? Sa katawan ng ating Panginoon Kristo. How long? Ephesians chapter 4 verse 30, sabi niya, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption. Amen? Na tayo sinilyuhan hanggat sa araw ng ating pagtubos. Amen? Tayo sinilyuhan ng Panginoon until what? When the day that Jesus comes for you and me.
nung dumating ang Panginoon Jesus sa iyo at sa akin, mga kapatid, ay tayo pa ay sinilyuhan niya. Amen? We are sealed. Nung tayo pa sinilyuhan, mga kapatid, anong tawag natin ngayon? Tayo po ay tinatawag na new creature. Bagong nilalang. Amen? Bagong buhay. Mga kapatid, ay kada po si Kristo na nasa iyo, what He produce? New nature. Diba? Napansin yung Sunday, mga kapatid? That's why hinihimay ko yan more on details na when Christ came to you, with ang kanyang tinatawag na divine nature, hallelujah, so there will be a new creature, there will be a new creation. And you've been tinatawag na recreated again. That's why you must be born again. Amen? So the power of God comes upon you and you become created. Tinatawag na bagong nilalang, which brings the whole physical being, mga kapatid. Physically, spiritually being, and everything is subject to the Word of God. So, kapatid, lahat talaga magpasakop tayo sa Panginoon. Bakit? Dahil yung nature na yun, mga isoon, mga kapatid, na yung nature ng Panginoon na nasa iyo, kaya wala kang magawa. You were subjected to the Word. Susunod ka at magpasakop ka sa salita. Kaya pag sinabi ng salita ay, do not, you obey the Word. Amen? Why? Because you are part of the Word. Kaya dinidiinan ko yung mga kapatid. So kapag sinabi nga, bahagi ka ng salita, everything. Not just our spiritual. Also our whole physical being. Amen? We are subjected or subject to the Word of God. And that's why, how can you say you are Christian and you disobey His Word? Amen? Kaya mabigat, mga kapatid, na sabihin natin na we are Christian, but you disobey one word. Di po ba, mga kapatid, nakita ninyo na when Eve was disobey one word, ano nangyari? Di po ba kamatayan? Brother Willie? Kamatayan ang nangyari, mga kapatid. One word lang, disobey siya. Anong disobey niya? Not. Salitang not, mga kapatid. Kaya gaano kahalaga yung not? You know why? Whosoever disobeyed the law, one part of it was guilty of all of it. Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out in the mouth of God. Amen? Hindi po mo sinasabi na, sabi niya ay bawat salita. So gaano kahalaga, mga kapatid, yung salita ng Panginoon, sabi niya, but by every word. Amen? So, hindi tayo pwede mag-reason out sa salita. Amen? There's no chance to reason out His word. If we are part of His word. Amen? Because Revelation chapter 22, whosoever shall take one word out of the book, amen, his part, but it will be taken out of the book of life. So gaano, so mayroong kaakibat po talaga. Kapag ikaw babawasan niya ang bahagi mo sa tinatawag na sa book of life. Kapag tayo magdagdag, mga kapatid, dagdagan din ang salot, mga kapatid, sa atin. So, sabi ng Panginoon, ano niyo po, ay by one Spirit, we're all baptized into one body. Amen? And Romans chapter 8, verse 1, sabi niya, now therefore, there is now no condemnation that are in Christ in Jesus. Amen? That walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen? So, meaning, there is a place. Mayroong isang dako, mga kapatid, na wala na pong condemnation. Mayroong isang dako na saan tayo tinuturo ng Panginoon sila, but after the Spirit, there is the place where there is no condemnation. Kaya doon tayo dinadala ng Panginoon, kinatagpo ng Panginoon sa isang dako na wala ng paghatol pa. Amen? Hindi po ba,
ang isang mananampalataya na na kay Kristo ay wala ng paghatol. Amen. Amen. At doon tayo mga dinadala ng Panginoon sa dakong iyon. Amen. Sa isang dako na there's no condemnation. Romans chapter 8 verse 1, kapatid, now no condemnation to them that are in Christ Jesus. Amen. Dahil po si Kristo po ang kapahingaan. Amen. That's why I have said last Sunday, Christianity is at rest. Amen. Ang pagka-Kristiyano, ang to be a Christian ay kapahingaan. You know why? Because Christ is at rest. Si Kristo kapatid ang kapahingaan. That's why the scripture says, wala nang hatol pa na kay Kristo Jesus. There is the place where there is no condemnation, because if you are in Christ, no condemnation in you, nowhere at all. That's God making place. Amen. Yan po kapatid ang dako kung saan ay katagpuin tayo ng Panginoon. Amen. I hope kapatid sa gabing ito ay makita natin kung saan ay ang Panginoon ay tinatagpo ang bawat worshipers, which is you and me tonight, brothers and sisters. Amen. There's no other place na katagpuin tayo ng Panginoon kundi sa ating pangalan ng ating Kristo. Amen. Amen. So salamat sa gabi ito. Pinupuri ang ating Panginoon. Nasalamatan siya. I hope kapatid na sa gabi ito ay patuloy ito sa sama ng Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay tumayo sa gabi ito. Salamat sa kanyang sa mga salita. Amen. Nagbigay sa atin na kagalakan sa tuwinan. Amen. Are you happy tonight? Amen. Sing the song, kay buti-buti mo, Panginoon. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong gawa ay magpawalang hanggan. Kay Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong gawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Amen. I will invite Timothy na tayo po mag-form ng circle. Tayo